Okay, magandang araw po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras po mapapanood po ng ating mga kababayan ang video pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birato Ko. Okay, bagong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, Merry Christmas para sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na sa mga kababayan po natin sa abroad na magdiriwang po ng Kapaskuhan mamayang alas 12 ng gabi, no? At sana ay nasa magandang kalagayan kayo. At sa amin naman dito, sa amin okay lang, tanggap naman namin dahil tulad nga na sinabi ko, tayo po ay kumbaga isang hamak na ano lamang. Isang hamak na malapit-lapit na tayo sa pagiging 'di ba? Kumbaga dahil nga sa tayo ay may ginagastusan araw-araw, katulad na nga na-explain ko sa inyo bakit tayo hindi nakakaipon dahil po mayroon po akong biyanan na nasa akin, no? Bahala na si Lord kung ano ang plano niya. Kung mayroong maaawa kung mayroong maaawa, edi thank you. Pag wala, edi wala tayong magagawa, wala eh. Di ba? So okay lang, matutulog na lang siguro kami kung wala talaga, kasi yung inaasahan ko din sana na manok na yun na lang sana yung mauutang ko, mukhang alanganin pa dahil mukhang ibibigay na lang doon sa may pera. Okay lang, sabi ko, talagang ganon, no? Siguro pagkatapos namin maghapunan, tulog na. Siguro baka next year, baka sakaling makapaghanda na tayo, no? Loobin ng Diyos, no? So okay, mga minamahal ko mga kababayan, nga pala bagong lahat baka mapanood ako ni Ate G. Alam na ni Ate G kung sino siya. Baka naman pwedeng makahiram kahit na 1,000 lang. Talagang dito pa sa at least dito live, 'di ba? Walang tinatago, 'di ba? Malay mo mapanood ni Ate G, mapamaskuhan tayo kahit 1,000 lang pang natin, pambili ng mailuto man lang ng pansit. So napakaliit lang po ng kaligayahan ng iyong lingkod. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, pag-usapan po natin, sa totoo lang kanina po hindi ko pinansin to dahil isa lang naman yung nagtag sa akin. Ang problema, sunod-sunod na. Kaya nung pinanood ko yung video, ito'y tungkol pala sa ating mahal na Pangulo na kung saan siya ang may gawa na kung saan namatay daw etong si Cabral. So sa madaling salita, may isang Tolonges na hindi ko alam kung vlogger ba to o bago pa lang nagsisimula, hindi ko pa kasi tong taong to, pinakakalat niya mga kababayan na ang pagkamatay ni Cabral ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may pakana. So para maintindihan ho natin mga minamahal ko mga kababayan at alang-alang na rin sa mga nagtag sa atin, eto at panoorin po natin, ito pong ating kapatid na kung di ako nagkakamali, taga Davao dito ng ating kaisa, no? Vlogger din to, kaisa natin. So ito, panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Inakusahan po ni Sammy Enriquez yung administrasyon mga pre na pinapatay daw po ni PBBM etong si Cabral. Grabe no, matinding akusasyon po ito. At ingat ka, wala kang ebidensya. At grabe yung mga comment mo, para bang sure ka na PBBM administration talaga yung nagpapatay dito kay Cabral. Nako, baka gaya ka doon sa ibang didiles. Asinundo ng NBI sa bahay. At eto po, share po natin ang video ito mga pre kasi grabe po ito, makapanira ng gobyerno. Gusto po nilang sirain talaga yung gobyerno. Kahit wala po silang ebidensya ay talaga namang palagi nilang ginagawa araw-araw yung kanilang kasinungalingan. Kaya hindi po natin ito pwedeng palagpasin. Ayan so etong tao na to mga pre, di umano
taga Iloilo po ito. May pamilya ka pa naman, may anak ka pa naman. Baka mamaya pag nakulong ka, sino pang magsusuporta sa anak mo? Sa asawa mo, kawawa naman yung pamilya mo. Dapat iniisip mo yan bago ka pumasok dyan sa mga kasinungalingan na pinaggagawa nyo. Kaya tingnan nyo po, i-share po natin ang video na to. Tingnan nyo yung taong ito, baka kakilala nyo ito. Nako, lalo nating ikalat yung pagmumukha nito para makarating po ito sa ating gobyerno. At alam ko po, sigurado susunduin to ng NBI. Share this video mga pre. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, ako'y natatawa na lang ho dito sa Tolonges na ito. Pero dahil sa request ho ng ating kapatid na ikalat ito, may mga kababayan po na ipinasa po sa atin. No, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, kung tungkol lang sa pagpapapatay, may gusto lang akong linawin Gusto ko lang sabihin sa Tolonges o sa hayop na ito na maaaring isunod na doon sa mga naunang pinahuli ng ating mahal na Pangulo dahil nga sa katolonggesan, kagaguhan sa paggawa ng fake news. Gusto ko lang sabihin dito sa Tolonges na to na kung ang aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang likas na mamamatay tao, siguro hindi na siguro magdiriwang pa ng Pasko Alam niyo kung sino? Si Maharlika. Hindi na makakapagdiwang yan kung gugustuhin ng ating mahal na Pangulo. Si Banat Bay, si Bayad Bay, hindi na makakaano yan. Hindi na makakapagdiriwang ng ng Pasko. Lalong-lalo na yung isang Opopotamos, si Boss Dada TV, na mukhang malaki lang katawan pero may TV. At yung isa pa, si Coach Bully. Marami pang iba na mga Tolonges, mga gago, mga siraulo, mga sinungaling, mga fake news na vlogger ni Sara Duterte ang napakarami ng ginawang ka-fake newsan sa ating mahal na Pangulo. Pero buhay pa rin. Kung utak kriminal ang ating mahal na Pangulo, wala na yung mga yan. Lalong-lalo na yung nagbanta sa kanya. Napapatayin siya, pati si First Lady Lisa Araneta Marcos. At yung iba pa, pati si Romualdez. Mga kababayan. Hindi lang yun. Maraming mga tao, kung maalala ninyo, yung ibang mga vlogger pa, yung mga nagpo-post, binabago yung mga mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinuli, yes, pero hindi pinatay. Nasamantalang kung gugustuhin, pwedeng patayin. At gawa ng kwento, ganito, ganyan. Pero hindi utak kriminal ang ating mahal na Pangulo Hindi siya ganun. Kaya nga, dahil sa alam ng taong bayan na hindi siya kriminal, hindi siya utak demonyo katulad ni Rodrigo Roa Duterte, hindi siya mapaalis sa pwesto. Bakit? Yung mga nagrarally doon sa lansangan, 1% lang ng dami ng taong naniniwala at natutuwa sa ating mahal na Pangulo. Mga kababayan, etong pagmumukhang ito, pag ito tinrabaho ng NBI, isa lang ang masasabi ko, buti nga sa'yo. Alam nyo, sa totoo lang, marami nang sumubok na siraan ang ating mahal na Pangulo. Pero never silang nagtagumpay. Hindi naman natin inaalis na pwede silang magtanong o maglabas ng kanilang hinanaing. Pero yung sasabihin mo ang pagkamatay ni Cabral ay dahil sa aming mahal na Pangulo. Putang ina. Kung malapit-lapit lang to sa akin tong taong to, babalian ko ng leeg to Mukhang
Ay, sa totoo lang, ayaw ko nang gamitin yung aking pagiging bihasa sa martial arts. Pero, pag ganitong uri ng tao ay naninira sa aking mahal na Pangulo, pasensyahan tayo. Kung bibigyan lang ako ng lisensya ng ating mahal na Pangulo o ng korte na pagbabalian ng liig tong mga nagagawa ng fake news sa aking mahal na Pangulo, babalian ko ng liig tong mga to. Iisa-isahin ko to. Ewan ko lang kung hindi maano tong mga to, hindi pa umayos tong mga to. Di ba? Alam niyo mga kababayan, kaya po hindi mapaalis sa pwesto ang ating mahal na Pangulo. Unang-una, ginagabayan po siya ng Diyos. Number 1 yan na nakikita ko talaga. At pangalawa, maraming mga religious leader o mga personalidad o mga kababayan natin ang nananalangin para sa kaligtasan ng ating mahal na Pangulo. Paniwala ako, baka pati nga yung mga anghel sa langit bantay sarado ang ating mahal na Pangulo dahil sa kanyang kabutihang angkin. Kaya nga kahit anong ginagawa ng mga demonyo, katulad ng mga alipin nitong malademonyong si Sara Duterte, wala silang nagagawa. Ewan ko lang kung sasaluhin to ni Sara Bulate kasi yung ibang mga vlogger na nadadala ni Sara Duterte, wala kung si Madriaga nga na mismong bagman niya, iniwan niya sa ere. Diba? Sige, magpakatanga kayo. Magpakabobo kayo. Kung gusto niyo, dagdag niyo pa yung katangahan ko sa inyo para maging mas malala. Diba? Mga kababayan, hindi naman po natin mapagkakaila yung tunay na malasakit, pag-ibig, at tunay na pagkatao ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa totoo lang, maging ako, bagamat ako ay minsan ay may tinatanong o may mga katanungan sa ating mahal na Pangulo, sa ganung paraan, ako'y nasasaktan. Pero dahil nga sa trabaho natin na magtanong at ipahayag ang damdamin ng ating mga kababayan, ginagawa ko. Pero hindi ibig sabihin na tayo'y kumakalaban sa ating mahal na Pangulo. Hindi ibig sabihin doon na ayaw ko sa kanya. No. Baka yan ang iniisip ng mga kalaban natin. Mali po ang inyong iniisip. Tulad ng sinabi ko, ako'y maninindigan. Hanggat nasa tama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hanggat lumalakad siya sa kabutihan, lumalakad siya sa tama, nag-iisip siya ng tama, gumagawa siya ng tama, ako'y nasa likuran niya. Ako'y makikipaglaban doon sa mga vlogger na fake news na kung pwede lang hambalusin ng bangko isa-isa, hambalusin ko talaga. No? So, ang isa lang ang masasabi ko dito, alam mo Utoy, balita ko ito'y Ilonggo. Hambal ko sa imo hambal ko sa imo subong. Huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo balang araw. Buti sana kung tinitira mo, yan, mga katulad ni Manalo, ni Sara, ni Marcoleta, okay lang yan. Kasi mga demonyo naman talaga yan. Walang magagalit sa iyo. Kung meron man, panalo ka pa rin. Tulad ko. Kapag tinitira ko si Marcoleta, may nagagalit. Pero mas marami yung hindi. Katulad ko. Kapag tinitira ko si Sara Duterte, yung iba pa, yung mga demonyong mga alagad niya, maraming nagagalit, pero mas marami ang natutuwa.
Eh, problema dito sa Tolongis na to, mas pinipili niya yung mas maraming magagalit sa kanya. Eh, bobo nga eh. Diba? Meron bang DDS na matalino? Mukhang wala pa akong nakikita eh. Kahit sa mga vlogger, wala pa. Wala akong nakikita matatalino dyan. Puro mga bobo. Sabihin na natin, abogado, kahit ano pa sila. Pero para sa akin, bobo pa rin sila. Dahil ang kinakampihan nila, demonyo, mamamatay tao, magnanakaw, sinungaling, malandi, lahat nandoon na. Diba? Kaya mga bobo. Dito sa vlogger na to, ewan ko lang ha, mukhang sa itsura pa lang nito, mukhang mapaso lang ng konti to, iyak na to. Mukhang hindi sanay sa labanan to. Mukhang makakita lang yata ng ipis to, tatakbo na. Diba? Oo. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kung may papatayin man ang ating mahal na Pangulo, siguro hindi si Madriaga. Unang-una na dyan, siguro ang unang-una niyang papatayin kung sakaling mamamatay tao man ang ating mahal na Pangulo. Alam niyo kung sino? Yung nagbanta sa buhay niya. Oo. Eh si Madriaga, hindi naman nagbanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yun eh. Lahat ng pagdala nga, binibigay ni Madriaga sa ating mahal na Pangulo, tapos papapatay niya. Malabo naman yun. Diba? Oo. Kaya doon sa mga content creator na gustong maging katulad namin, maging totoong vlogger. Eh ako, hindi ko naman, small vlogger pa lang ako, pero kahit pa paano, pwede ko nang ipagmalaki na vlogger na ako. Kasi may, ano na ako eh, nakakuha na ako ng YouTube button. Diba? Pero isa lang ang masasabi ko. Kayong mga content creator, kung gusto niyo mapakinabangan yung inyong katalinuhan, inyong tapang, gamitin niyo sa tama. Oo, di bali ng konti lang kitain niyo. Ako dito, sa totoo lang, talo ko pa yung minimum dito eh. Maliit lang kinikita ko. Nakikita niyo naman yan. Pero tayo po ay nakikipaglaban para po sa tama. Hindi ko hangad na kumita ng milyon-milyon para lang na kung gugustuhin ko yan, mga kababayan, tulad doon ang sinabi ko. Noon pa man, sana nag-ano na ako. Naging vlogger na lang ako ni Sarah. Diba? Pero hindi ko ginawa yon. Mas pinili ko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil alam ko po na nasa tama siya. Alam ko kung ano ang mga ginagawa niya na ikauunlad o ikagaganda ng ating bansa. Lalong-lalo na sa kanyang mga desisyon na kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Diba? Kaya doon sa mga nagbabalak na pumasok sa larangan ng pagiging content creator o ng pagiging katulad namin, piliin nyo yung taong mabuti, huwag yung masama. O, tingnan nyo sila Maharlika ngayon. Daming kaso. Diba? Si Bayad Bay. Sa totoo lang, hindi nakakatulong ng maayos yung mga yan. Dahil alam nila, mali yung inaano nila. Sa kagustuhan nila maging sikat, dahil sa paghahangad, pinangakuan si Bayad Bay, itong si Butch Bully, itong si Bus Dada TV na magiging anchor doon sa SMNI, yun. Ginawa ang lahat ng paninira sa ating mahal na Pangulo, sa ating administrasyon para lang makaupo sila doon sa upuan ng mga kulto. Kung gugustuhin ko lang, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman sa pagyayabang. Kung hindi ako naninindigan sa aking prinsipyo, yes, inaamin ko, minsan naiisip ko na ano kaya. Kasi dumarating sa punto na medyo naiinggit ako doon sa mga content creator na kahit alam nilang mali yung ginagawa nila, pero yumayaman sila. May kotse sila, magagara bahay nila, pero maling tao yung pinaglalaban nila, si Sara Duterte. Ako,
Okay lang. Okay lang. Na ganito ang buhay ko, simple. Ang tanging pinaka masasabi ko lang na may pagyayabang ko itong background ko na halagang 75 pesos na shower curtain. Yun lang. Masaya na ako. Ang importante, nasasabi ko dito yung katotohanan. At yung katotohanan sasabihin ko sa inyo ngayon ay totoo. Na hindi kailanman pumatay ng tao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At hindi kailanman magagawa ng aming dakilang Pangulo itong binibintang ng hayop, ulol, siraulo, gago na taong ito. Na ang ating mahal na Pangulo ang dahilan kung bakit namatay itong si Madriaga, itong si Cabral. Walang niya ka. Diba? O nga pala, bago tayo magtapos, gusto ko lang klaruhin. Meron po kasi mga kababayan pala natin na nagme-message po sa akin at pinapaliwanag nila yung tungkol po kay Congressman Romualdez. Marami silang tumatawag sa akin ngayon, nagugulat, nagtataka bakit daw tinitira ko na si Romualdez. Alam niyo mga kababayan, gusto niyo malaman ang katotohanan. Kung ako lang, kung pwede ko lang, kung tama lang ang, kumbaga kung tama lang ang kumampi sa mali, kakampihan ko pa rin si Congressman Romualdez. Pero, meron po kasing nagbigay sa akin ng mga paliwanag ng mga kababayan natin, kaisa natin, lalong-lalo na sa parting Samar. At ini-explain nila sa akin at sinasabi nilang huwag kang maniwala sapagkat itong lahat ng ito ay paninira lamang kay Martin Romualdez. Marami ako, ayoko na isa-isahin para hindi na masyadong tumaas. Pero kung sakaling totoo man ang ating mga kababayan sa kanilang mga sinasabi sa akin, sa totoo lang, nakita nyo naman kung paano ko minahal, ginalang, nirespeto si House Speaker Martin Romualdez. Sa bawat araw na binabanggit ko siya dito, masaya ako na binabanggit ko siya dahil nakikita ko ang kanyang katapatan. Pero kung sakaling mali man ako sa aking mga pagbatikos sa kanya, patawarin ako ng Diyos. Pero ayoko lang kasing isipin ng mga DDS kasi yung mga message nila sa akin, meron ako nabasa, sabi niya, sige nga, batikusin mo nga si Romualdez. Ayan, nasasangkot na siya kasi may pinapasa din silang mga video eh. Pinag-aaralan ko din. Ngayon, para hindi lumabas na ako'y bayaran o masabi ng mga DDS na ako ay bayaran ni Congressman Romualdez, kaya nagiging ganun ang reaksyon ko. Gusto ko lang ipamukha sa kanila na hindi ako bayarang vlogger. Dahil kung bayarang vlogger ako, hindi na ako kailangan pa siguro maglagay ng GCash dito sa aking screen. Nakita nyo naman, dahil sa konting pagbatikos lang, inalis ko na. Bilang isang patunay na hindi ako nagbablog para lamang magkapera na magkapera. Na kung tutuusin, kahit bayaran ako ng milyon-milyon, kulang pa yon sa mga natatanggap kong pagbabanta dahil lamang sa pagtatanggol ko kay Congressman Romualdez noon. Akala nyo hindi ako nakakatanggap ng mga pagbabanta kapag pinagtatanggol ko si Congressman Romualdez? Akala nyo hindi nalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko? Yun ang alam nyo. Kaya nga nung nalaman ko ganun, parang sumabog yung galit ko kay House Speaker Martin Romualdez. Parang tingin ko, pakiramdam ko, sinayang lang niya yung pakikipaglabang ko para sa kanya. Alam niyo yung pakiramdam na gano'n? Sa mga kababayan natin, malamang hindi nyo naiintindihan, hindi nyo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Nalaman nyo naman, nakita nyo naman, saksi kayo kung paano ko siya pinagmamalaki. Pinaglalaban dito. Tapos balitaan ko, sasabihin ng ganito, ng channel na ito, ganito, na ganyan, ganon.
Alam niyo yun? Hindi na nga tayo hindi nga tayo bayaran, tapos ganun pa. Okay lang sana kung bayaran ako, hindi siguro ako masasaktan. Kasi bayad ako eh. Pero yung nakipaglabang ka na, nabuwis na yung sa yung buhay mo, nalagay na sa alanganin, so wala ka pang suporta galing sa kanya, tapos ganun pa, na mali pa ng tao yung pinaglalaban po, sasabog utak mo, mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga supporters ni Romualdez. Hindi nyo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, huwag kayong mag-alala, pag-aaralan ko kung ano yung mas matimbang. Kasi marami mga kababayan natin ngayon, na mga kaisa natin, na parang hindi nila tanggap na hindi ko na pinaglalaban si Romualdez ngayon. Pero ganun pa man, isa lang ang masasabi ko. May magpasa lang sa akin ng video o ng paliwanag na medyo makukumbinsi ako. Huwag kayong mag-alala. Madali namang intindihin ng isang taong umiintindi yung isang bagay na pinapaintindi sa kanya kung iintindihin niya. Kaya nga sa ating mga kababayan, akala nyo hindi ako nasasaktan sa ginagawa ko ngayong pagtira kay Romualdez. Nasasaktan ako. Pero gusto ko lang ipakita sa mga DDS na hindi ako bayaran ni Romualdez. Ayokong isipin nila na kahit mali na yung aking pinagtatanggol ko dahil bayad ako. Kung babasahin nyo yung mga comment section, diyan sa comment section, pinagbibintangan na nga ako eh. Magkano binayad sa akin, ilan, magkano. Alam mo yun? Sana naintindihan nyo ko. Sana. So, ganun pa man, ang dalangin ko, sana maging merry po yung inyong mga Christmas. So, tulad ng sinabi ko, kami, wala naman kami, maliban na lang kung mapapanood ni Ate G to, at mapapahiram niya ako kahit 1,000 lang, para kahit papaano makapagluto man lang ng pansit, salamat. Pero kung wala, okay pa din, masaya. Ang importante sa akin, masaya kayo. No? Na magdiriwang. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.